Okay, congregational welcome. So, ika-4 na linggo ng Hulyo. Last Sunday. So, ang tema natin, ang katapatan ay nagdudulot ng mabuting testimony. Totoo. So, ayon sa Matthew 5:16, sabi doon, lumiwanag ng gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at walhatiin ang inyong amang nasa langit. Amen. So magandang araw at pinagpalang linggo sa ating lahat. Malugod namin tinatanggap ang bawat isa sa inyong pagdalo sa ating pagsamba ngayong ika-4 na linggo ng Hulyo. So ano man ang inyong pinagdaraanan, ang Diyos ay tapat at narito upang palakasin, gabayan, at pagpalain ka ngayong araw. Amen. Pagninilaya natin ang katotohanan, ang katapatan ay nagdudulot ng mabuting patotoo. Ang nag-aanda sa atin para sa mas malalaking pagpapala at pananagutan mula sa Panginoon. Naway buksan natin ang ating puso upang tanggapin ang kanyang salita. At hayaang baguhin tayo ng kanyang espiritu, sama-sama nating itaas ang ating papuri at pagsamba sa ating Diyos na tapat magpakailanman. So maligayang pagdating sa lahat ng mga kapatid, mga bisita at sa bawat pamilyang kasama natin ngayon. Naway maranasan natin lahat ng presensya, kapayapaan at pag-ibig ng Panginoon sa ating pagsamba. Sabay-sabay nating sabihin. So mga kapatid, ano ang bunga ng pamumuhay na may katapatan sa Diyos? Kapag tayo ay tapat sa ating mga salita at gawa, sino ang naluluwalhati? Ano ang ating pasya bilang mga mananampalataya? Tayong lahat, mamuhay kami ng may katapatan, maging mabuting patotoo sa aming pamilya, simbahan at komunidad. At dadalhin namin ang liwanag ni Kristo saan man kami naroon. Sa Diyos ang lahat ng papuri at kaluwalhatian. Amen. So welcome everyone sa ating puting bato, Kapatiran Kristiyano. So nawala na yung signage natin maliit. Maliit na ngayon, nawala pa. Nasama sa ano? Bali-bali, pagkakita mo naman. Baka mas malaki. Pwede natin i-print yun. So, magandang araw muli ng mga minamahal na kapatid sa Panginoon. Malugod ko kayong binabati sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Naway mapuspusan ang ating pagtitipo ng kanyang presensya, pag-ibig at kapayapaan. Sama-sama nating purihin at luwalhatiin ang Diyos. So, pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Amen? Amen. Amen. So, word for the day, ika-4 na linggo ng Hulyo.
So, ang tema, ang katapatan ay nagdudulot ng mabuting patotoo. So, sabi sa talata, gayon din naman, paliwanagin ninyo ang inyong ilaw, no, sa harap ng mga tao upang makita nila ang iyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong Amang nasa langit. Mateo 5:16. Yan yung testimony. No? Pagpapatutuhan natin. So, ang ating buhay isang patotoo sa mga tao. Sa ating paligid, ang katapatan sa Diyos ay hindi lamang nasusukat sa ating sinasabi, kundi higit sa lahat sa ating ginagawa sa araw-araw ng ating activities. Kapag tayo ay tapat sa ating salita, amen, gawain, at paglilingkod, nagiging malinaw ang liwanag ni Kristo sa ating buhay. Ang mabuting patotoo ay nagbubukas ng puso ng iba upang makilala ang Panginoon. Mahikayat natin, no? Sa ating mga gawa. Kaya sa bawat desisyon at kilos, piliin natin maging tapat. Amen. Sapagkat sa pamamagitan nito ay naluluwalhati ang Diyos. Hello. So, magkaroon tayo ng deklarasyon, tayong lahat. Sa araw na ito, pipiliin ko mamuhay ng may katapatan, maging mabuting patotoo ako sa aking pamilya, simbahan, trabaho, paaralan at komunidad. Naway makita ng iba si Kristo sa aking buhay at ang Diyos lamang ang maluwalhati. Amen. So, magkaroon tayo ng ating banal na hapunan. Magandang araw rin mga minamahal na kapatid sa Panginoon. Ngayon ay sama-sama nating gugunitain ang dakilang pag-ibig ni Yesu Kristo. Sa pamamagitan ng banal na hapunan, lumapit tayo ng may pagpakakumbaba, pananampalataya at pusong handang tumanggap ng kanyang biyaya. Pagbasa salita ng Diyos. Unang Korintyo 11:23-26. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang siya ring ibinigay ko sa inyo na ang Panginoong Hesus na ng gabing siya'y pagkanulo ay lumampot ng tinapay. Ang tinapay na iyon ay sumasagisag sa katawan ni Kristo na ibinigay para sa ating lahat. At ang saro naman ay sumasagisag sa kanyang dugo na nabuhos para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Sa tuwing tayo'y nakikibahagi sa banal na hapunan, ipinahayag natin ang kanyang kamatayan. Ipinagdiriwang ang kanyang muling. So, tayo magkaroon ng panalangin ng pagsisisi. Amen? Ama namin nasa langit, lumalapit kami sa inyo ng may mapagkumbabang puso. Tatawarin kami sa aming mga kasalanan, pagkukulang at pagsuway. Linisin mo kami sa pamamagitan ng dugo ni Yesu Kristo at gawin mo kaming karapat-dapat na makibahagi sa banal na hapunan ng may paggalang at pananampalataya sa pangalan ni Jesus. Amen. So, kunin na natin ang saro.
Rolly, ikaw na lang pala. Dalawa kayo na yun. Meron na po tayong lahat ng tinapay. So, narito ang pagbasbas ko. Panginoon, pinasasalamatan ka namin sa tinapay na ito na sumasagisag sa katawan ni Kristo na inialay para sa aming kaligtasan. Habang kami ay nakikibahagi nito, alalahanin namin ang iyong dakilang pag-ibig at sakripisyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabay-sabay po natin galing ang tinapay. Pagbasbas sa saro. Aming Ama, salamat sa sarong ito na sumasagisag sa dugo ni Jesucristo at nabuhos para sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Naway patuloy kaming lumakad sa kabanalan, katapatan at pag-ibig sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabay-sabay po natin inumin ang saro. Tayo po ay magbukas sa panalangin. Ama namin Diyos, maraming salamat sa banal na pagkakataon ito na makibahagi sa hapag ng Panginoon. Naway ang aming pananampalataya ay lalong tumatag, ang aming pag-ibig ay lalong lumalim, at ang aming buhay ay maging kalugod-lugod sa iyo. Patuloy mo kaming ingatan, gabayan at pagpalain hanggang sa muling pagdating ng aming Panginoong Jesucristo. Sa kanyang makapangyarihang pangalan kami ay nananalangin. Amen. Pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan, iwanagan nawa niya ang kanyang mukha sa inyo. At kahabagan kayo, ipagkaloob nawa niya ang inyong kanyang kapayapaan, pag-ibig at biyaya. Amen. So, dumako naman po tayo sa pagbibigay ng ikapo at handog. Mga minamahal na kapatid, ngayon ay ating ibibigay ang ating ikapo at handog bilang pagpapahayag ng ating pasasalamat at pagsamba sa Diyos. Hindi tayo nagbibigay dahil sa pamimili, kundi dahil sa ating pagmamahal. At
pagtitiwala sa Kanya. Ang lahat ng ating tinatangkilik ay nagmumula sa Panginoon. Kaya ibalik natin sa Kanya ang nararapat na may masayang puso. Huwag naman natin babalik lahat. Ilan ang hinihingi niya? 5 lang. 5% lang. Tama, no? 10 nga, no? Sa buong, tinanggap natin ang buong isang linggo. So, sabi niya sa mga talata, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasaya ng kanyang puso. Hindi mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat inibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Amen. Sa pangalawang Korinto, 7:7. So, umawi tayo habang tayo ay nagbibigay. Halimat magbigay, gabi ang ihalay, may bibig sa langit, awit ng papuri. Tayo'y magtanim, at mayroong aalihin, pagpapala ng Diyos ay maangkin mong loob. Babalik sa'yo ang iyong ibinigay ng singsing, libre at umaabot. Babalik sa'yo ang iyong ibinigay ng singsing, libre at umaabot. Amen. So, tayo ay manalangin muli. Aming Amang nasa langit, maraming salamat sa iyong walang hanggang kabutihan at katapatan. Tinatanggap mo ang aming ikapu at mga handog bilang aming pagsamba at pasalamat sa iyo. Pagpalain mo ang bawat nagbibigay at patuloy mong tugunan ang kanilang mga pangangailangan ayon sa iyong kayamanan at kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Gamitin mo ang mga handog na ito sa pagpapalaganap ng iyong kaharian at sa paglilingkod sa maraming tao. Sa pangalan ng Kristo. Amen. So, bago tayo sa mensahe, pakikinig ng salita ng Diyos, tayo manalangin muli. Ang manaming nasa langit, maraming salamat sa pribileyo marinig ang iyong banal na salita. Inihahanda namin ang aming mga puso at isipan upang tanggapin ang iyong katotohanan. Buksan mo ang aming mga pangunawa upang maunawa namin ang iyong kalooban. Alisin mo ang anumang pag-alinlangan, takot at hadlang na maaaring pumigil sa aming pagtanggap ng iyong mensahe. Naway ang iyong salita ay maging ilaw sa aming landas, lakas ng aming pananampalataya at gabay sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Tulungan mo kaming hindi lamang maging tagapakinig ng iyong salita, kundi maging tapat na tagatupad nito. Paspasan mo rin ang iyong lingkod na magbabahagi ng iyong mensahe, puspusin mo siya ng karunungan, kapangyarihan at paggabay ng banal na Espiritu upang may pahayag niya ang iyong salita na malinaw, may katotohanan at may pagpapalagay.
Sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, kami ay nananalangin. Amen. Handa na tayo? Yes. O break muna. Tuloy-tuloy na? Okay. Mag-alas-alas na natin. So, seri ng ating paksa sa pananampalataya at katapatan. Ng mga naunang linggo ay pananampalataya at ngayon naman katapusan ng linggo ay katapatan, no? Sa buong buwan ng Hulyo na ngayon ay nasa ika-4 na linggo. Nasusubaybayan ba natin yung mga serye ng pananampalataya? Ngayon naman ay katapatan. Ang tema ay, ang katapatan ay nagdudulot ng mabuting patotoo. Amen? Sa pamilya, sa kapitbahay, maging tapat tayo, yun ay isang patotoo. Sa asawa, yan. Kailangan maging tapat sa asawa. Amen, Robert? Oh, sa asawa maging tapat. So, pangunahing talata natin sa Matthew 5:16, ano sabi doon? Lumiwanag ng gayon ang iyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang iyong mabubuting gawa at luwalhati ng inyong Ama nasa langit. Kaya yung katapatan ay para sa Kanya. Para sa Kanyang kaluwalhatian. Hindi para sa ating buhay na makilala tayo. So, yan. Ang katapatan ay nagdudulot ng mabuting patotoo. Kaya natin yan. Habang maglalakad tayo, dala-dala natin ng Bible. Hindi kaya. So, tapat sa salita. Amen. Tapat sa gawain. Saan ang gawain? Sa bahay, sa simbahan, sa opisina, sa school, no? Tapat sa relasyon. Amen. Diyan maraming nagkakapatayan sa relasyon na yan. Nagdudulot ng mabuting patotoo. Kaya ganyan, dapat yan ang ating tema ngayon, maging tapat. So, sa ating ika-4 na huling linggo ng ating serye, lumakad sa pananampalataya, tapos na yon, at ang kasunod naman ay katapatan. Pag-aaralan natin ang isang mahalagang katotohanan. Ang katapatan ay nagdudulot ng mabuting patotoo ng ating testimony. Bilang mga anak ng Diyos, tinawag tayong mamuhay na may katapatan at integridad. Hindi lamang sa loob ng simbahan dapat makita ang ating pananampalataya, kundi maging sa ating tahanan. Trabaho, paaralan at komunidad. Ang ating buhay ay isang bukas na patotoo na nakikita ng mga tao araw-araw. Amen? Kapag tayo ay namumuhay ng may katapatan na ipapakita natin ang katangian ni Kristo, makikita na tayo yung kanyang mga.
Ang ating mabubuting gawa ay nagiging ilaw na umaakay sa iba upang makilala ang Diyos at luwalhatiin ang kanyang pangangalaga. Ganun, ano? Mapagdala tayo ng kaluluwa sa Panginoon. So, ang katapatan ay nagpapakita ng tunay na pagkatao ng isang mananampalataya. Yun. Ganun yun. So, sabi nga sa Kawikaan 10:9, ang lumalakad na may katapatan ay lumalakad ng tiwasay. Walang takot, walang agam-agam sa buhay. So, ang tao may katapatan ay may malinis na budhi o konsyensya, no? At hindi natatakot sapagkat ang kanyang buhay ay naayon sa kalooban ng Diyos, no? Na agam-agam. So, unang paksa, ang katapatan ay nagpapakita ng tunay na pagkatao ng isang mananampalataya. Amen? So, pangunahing talata, Kawikaan 10:9, ang lumalakad na may katapatan ay lumalakad ng tiwasay. Ngunit, ang nagbabaluktot ng kanyang mga daan ay mahahayag. So, ang katapatan ay isa ng mga katangiang pinahahalagahan ng Diyos. Mahalaga sa Diyos yun. Hindi tayo maging tapat. Hindi lamang ito tungkol sa pagsasabi ng totoo, kundi tungkol sa pamumuhay na may integridad at pagiging tapat sa Diyos at sa kapwa sa lahat ng pagkakataon. Ang isang tunay na mananampalataya ay hindi nagbabago ng ugali, no? Lalo na pag may karangyaan o may pera. Depende sa kanyang kasama o sitwasyon, ang kanyang buhay ay pareho sa harap ng Diyos. Kaya nga pantay-pantay tayo sa mata ng Diyos at sa harap ng tao. Sa paksa ng ang katapatan ay nagpapakita ng tunay na pagkatao ng isang mananampalataya, ang unang puntos ay ang katapatan ay nagpapakita ng integridad. No? Yung tibay, yung tatag natin, tayo mga Kristiyano. Kaya kailangan natin ang katapatan sa Panginoon. So, awit 15, verse 1 and 2. Panginoon, sabi ni David, sino ang maninirahan sa iyong banal na mundo? Siya na lumalakad ng matuwid, gumagawa ng katuwiran, at nagsasalita ng katotohanan mula sa kanyang puso. So, ang taong may integridad ay nananatiling tapat kahit walang nakakakita. Hindi siya gumagawa ng tama para lamang mapuri ng tao, kundi dahil nais niyang malugod ang Diyos. Ngayon, magandang motibo ng ating paggawa ng kabutihan. So, maging tapat sa lahat ng inyong ginagawa. Panatiliin ang mabuting asal sa loob at labas ng simbahan. Piliing gawin ang tama kahit mahirap. Ito mahirap talaga yung topic natin yan. Nagagawa ba natin yan o magagawa natin?
sa komunidad na ito. Amen. Ang katapatan ay nagpapakita ng tunay na pagkatao ng isang mananampalataya. Ang ilustrasyon yan. Isang araw may isang tindahan. Tabi-tabi may isang tindahan. Aksidenteng nagsukli ng sobrang 1,000 sa isang mamimili. Nangyari na rin sa akin yun. Hinabol ngayon ako ng yung tindera. So, pag-sukli gano'n, nilagay ko na, hindi ko na binigyan. Sobra nga talaga ba. Pero hindi ako maaari sana niyang isipin na hindi naman nila mapapansin ito. Ngunit, dahil siya ay isang Kristiyano, bumalik siya sa tindahan at ibinalik ang sobrang sukli. Kaya ba natin yun? Amen. Yung mangyari sa atin, ang pasasalamat ng may-ari ng tindahan. Talagang lubos-lubos ang pasasalamat pag naisauli. Sinabi niya, marami ang namimili rito, pero bihira ang bumabalik para magsauli ng sobrang pera. Tama nga naman. Talagang kakaiba. Kakaiba ka. Sagot niya, di ba? Kakaiba ka, sumagot ang mamimili. Hindi po ako naging tapat dahil may nakakakita sa akin. Ginawa ko ito dahil alam kong ang Diyos ang laging nakakakita sa akin. Yung iba anong tawag doon, yung para bang magsusoli siya para pakitang tao lamang. Pero dapat ang sa puso natin ay maging tapat tayo sa kanyang Panginoon. Sa simpleng pangyayaring iyon, hindi lamang pera ang naibalik, naipakita rin ng karakter ni Kristo. Amen. Ang kanyang katapatan ay naging buhay na patotoo na nagbigay ng magandang larawan ng isang tunay na mananampalataya. Pero minsan, lalo na yung sa jeep, bayad po, di ba? Yung iba, hindi talaga nagbabayad. Nelson po. Ha? Nagbawan po. Yung mga maliliit na bagay na ganyan, hindi ba sa jeep na talaga, yun ang pangkaraniwan nating makikita yung katapatan natin. Amen. Magandang isang larawan ng isang tunay na mananampalataya ang nagbabalik ng sukli. Amen. O yung nagbabayad ng tama. So, ang tunay na katapatan ay nasusukat hindi kapag maraming nakatingin lang. Amen. Kundi kapag walang nakakakita maliban sa Diyos. Makalusot lang tayo sa mga nakakakita sa atin pero sa Diyos. Ano siya? Nalulungkot siya. Hindi siya naluluwalhati. Ang ating tunay na pagkatao ay nahayag sa ating mga desisyon. Ano ba yung mga desisyon na yun? Tago ko na nga ito. Kapag tayo ay nag-iisa, tulad ng sinasabi sa Kawikaan 10:9, ang lumalakad na may katapatan ay lumalakad ng iwasay, ngunit nagbabaluktot ng kanyang mga daan ay nakakayag. Para bang mabilis ka makitaan natin. So, mamuhay tayo ng may katapatan sa lahat ng oras sapagkat ang ating karakter ang pinakamalinaw na patotoo ng ating pananampalataya kay Kristo. So, ang paksa nating katapatan nagpapakita ng tunay na pagkatao ng isang mananampalataya. Ang una ay nagpapakita ng integridad, no? At ngayon, ang ikalawa, nagbibigay ng kapayapaan sa ating puso.
Ano nga, kung tapat tayo, wala tayong aalalahanin na pagdaan mo sa tindahan na yan, hindi ko na ibalik ang sukli. Di ba? Naalala mo yun. O kaya yung restaurant na kinainan mo, hindi mo nabayaran, aksidente lang, hindi mo na sinuli, hindi mo na binili. Yun ang hindi tapat. So, pag tayo ay tapat, no, nagbibigay ng kapayapaan sa ating puso. Walang, anong tawag dyan, konsyensya. Kinukonsyensya tayo ng ating sarili sa mga ginagawa. So, minsan yung decision nga yan. Kawikaan 10:9, lumalakad na may katapatan ay lumalakad ng tiwasay. O tingnan niyo yung mga tandem, yung namaril o nagnakaw. Hindi talaga sila makakapaglakad ng tiwasay sa buhay. So, ang tao na namumuhay ng may katapatan ay may malinis na budhi, no, yung panloob natin, at may kapanatagan. Yan ang pagkaganyan kasi yung kapanatagan sa ano, para bang wala kang sakit, no? Hindi ka sa kalooban. Hindi siya nabubuhay sa takot na mahuli. Amen. O mapahiya. Sapagkat ang kanyang buhay ay bukas sa harap ng Diyos. So, mamuhay ng may malinis na konsyensya, iwasan ang pandaraya, amen, kasinungalingan, magtiwala na ang Diyos ang magtatanggol sa atin. Sobra na. So, doon pa rin tayo sa unang punto, nagpapakita ng tunay na pagkatao ng isang mananampalataya. Ano yung una? Nagpapakita ng integridad. Pangalawa, nagbibigay ng kapayapaan sa puso. Hindi tayo aligaga pag lumabas, naglakad. Amen? Wala tayong kinakatakutan. Taas noo na lumalakad. At ang ikatlo, nagpapakita ng pagbabagong dulot ni Kristo. Pagtapat tayo, ay para bang yun ang makikita sa atin na ito ay isang pinanganak ng muli, born again na bago na. No? Hindi yung dating buhay niya, kundi yung buhay na ni Kristo ang makikita sa atin. Kung noon hindi tayo tapat, kung noon ay ganun tayo, babaguhin yun dahil tayo ay binago ng Panginoon. No? Dahil tayo ay isang tapat na mananampalataya. So, sabi nga sa pangalawang Korinto 5:17, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Narito ang lahat ay naging bago. Amen? Kaya nga sabi niya kay Nicodemo, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos kung ikaw ay hindi papanganak na muli. Kailangan ay born again para mabago ang ating buhay. Yung iba sinasabi naman sa buhay nila, hindi ako karapat-dapat na lumapit sa Panginoon. Dahil marami silang ginagawa. Hindi naman ganun ang Diyos. Ang Diyos ay bukas ang kanyang palad na tayo ay kanyang ipuin, baguhin. So, ang tunay na katapatan ay hindi bunga ng pusong binago ni Jesucristo. Kapag siya ay naghahari sa ating buhay, makikita ito sa ating mga salita, kilos at mga desisyon. Amen. Ganun tayo pag born again ka. Sa salita pa lang, kung dati palamura ka, pala sila sinungaling ka, yun, bago na yun. At yung kilos mo, babaguhin pa rin ng Panginoon. Kaya dapat tayo ay maging tunay na matapat sa ating Panginoon. So, hayaan ang salita ng Diyos ang humubog sa
sa inyong pagkatao, maging halimbawa sa katapatan sa inyong pamilya, trabaho at simbahan. Amen? Palagi tayong magbasa ng merong palaging paalaala sa atin. Reminder ng Panginoon ang mga payo sa ating banal na kasulatan. So, ang katapatan ay salamin, no, ng tunay na pagkatao ng isang mananampalataya. Makikita natin doon. Ito ay nagpapakita ng integridad, nagbibigay ng kapayapaan sa puso, at nagpapatunay na si Kristo ang naghahari sa ating buhay. Kapag tayo ay namumuhay ng may katapatan, tayo ay magiging mabuting patotoo sa mga tao at nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Amen? Lalo na pag yung isang tao nakitaan ka ng dati mong ugali, dati mong karakter na bad shot, yun na yun. Nakatanim na yun sa kanyang mga isipan. So, tanungin natin ang ating sarili. Nakikita ba ng mga tao si Kristo sa ating pamumuhay? Amen? Christ-likeness, yun ang sinasabi niya. Naway, piliin nating mamuhay ng may katapatan sa lahat ng oras, sapagkat ang ating buhay ay isang patotoo ng biyaya at katapatan ng Diyos. So, ikalawa na. Amen. Ikalawang paksa naman ito. Ang katapatan ay nagiging mabuting impluensya sa iba. No? Makaka-impluensya tayo. O kaya, mawiwitnessan natin ito. Kahit asawa lang, nagbago kami, nakita ang pagbabago, ay may impluensya naman siya. Pero pagka hindi nakitaan ng pagbabago sa buhay, kailangan baguhin niya. So, sa Matthew 5:16, lumiwanag ng gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao. Kapag ang inyong buhay, ang ating buhay ay nagpapakita ng katapatan, nagiging inspirasyon tayo sa ating pamilya. Amen. Si nanay, tapat na lingkod ng Panginoon. O si tatay, tapat na lingkod ng Panginoon. Kung yung anak ka nakakita, sama ako sa linggo para makipag-fellowship. So mga kaibigan, makita rin tayo ng kaibigan, tapat ito si ganito, no? Go tayo sa kanyang activity tuwing linggo. Sa mga taong nakakakita ng ating pamumuhay, kapitbahay o kalakip kwarto, no? Amen. Ang simbahan na ito, hindi lang naman sila balasabas na nakapunta rito. Marami nang nauna pang tumira rito. Pagka dumating kung ganyan, bumarada ka dyan. Ano ba naman yung nakatira sa iyo? O, diba? Malapit lang yan. Gumagamit ka dyan sa loob. Nagbabaraha pa sa loob. Ganun lang yun. Amen? Sa komunidad, sa kapitbahay, makikita talaga ang pagiging tapat sa Panginoon. At may impluensya natin siya. Amen ba? Yun ang ikalawang paksa natin. Nagiging mabuting impluensya sa iba ang pagiging matapat sa Panginoon. Lalong-lalo na kapag ang ating buhay ay nagpapakita ng katapatan, nagiging inspirasyon tayo sa ating pamilya, kaibigan, at mga tao nakakakita ng ating pamumuhay. So, ang katapatan ay nagbibigay ng mabuting halimbawa. Amen? Ehemplo.
pwede tayong sundin o sundan. Ito, tingnan mo ito si ganyan. Isang Kristiyano na mabait, no? Hindi nagawa 1, 2, 3. Hindi, lalo na yung 4, 5, 6. Diba? Nagbibigay ng mabuting halimbawa tayo. Amen? Sa kaibigan, sa karelasyon o sa pamilya. So sabi nga sa 1 Timothy 4 verse 12, magpakita ka ng halimbawa sa mga mananampalataya sa pananalita. Kung wala ka sa simbahan, sa labas ka, sa school, ikaw ay nagmumura, o kaya nagsisinungaling, sabihin mo, kaibigan, o pare ko, ganitong gawin natin, yung pala pagsisinungaling. No? So, hindi magandang influensya. Magpakita ng halimbawa sa mga mananampalataya sa pananalita, sa pamumuhay, no? Sa pag-ibig, sa pananampalataya, at sa kadalisayan, yung purity ng ating buhay. So, ang isang taong tapat ay nagiging inspirasyon sa iba. Amen? Ang kanyang buhay ay nagtuturo ng higit pa kaysa sa kanyang mga salita. Sabi niya, action is better than ano yun, words. Yun ba yun? Action is better than words. Kailangan yung talagang tunay na ginagawa natin sa araw-araw. So, maging mabuting halimbawa sa tahanan. Yan ang pinaka-unang-unang pupuntahan natin sa bahay natin. No? Simbahan, tuwing linggo lang naman ang simbahan. At komunidad, ay araw-araw sa komunidad tayo. Palakad-lakad tayo dyan. No? Balik, paroon, parito. May dalang manok. Dati, pagka lumalagpas ka, punta ka sa dulo, may dala-dala kang manok. Ngayon, may dala ka pa rin manok, pero uulamin na lang. Kasi yung unang buhay ay, meron po bang ano dyan? Yung hindi ka na sabog, meron pa rin ano? Hindi pa rin nabubuwag? Ha? Tabuna, sa taas. Dati doon, no? Yung mataas na yan, maraming nag-ano din eh. Bago sila mahuli, talagang bato-bato ang kanilang nakapakan. Ewan ko lang kung meron pa dyan. So, maging mabuting halimbawa tayo sa tahanan, simbahan, at komunidad dito. Kung saan tayo nasasakupan. San Luis, San Andres, malayo na San Andres. Pero nakarating kami nun. San Isidro. So, hayaan ang inyong buhay na nagbibigay inspirasyon sa iba. Yun yung natutuwa mo sa buhay. Pwede ko pa nang gayahin yung buhay niyan. Tahimik, payapa. Kahit walang pagkain, hindi nang bubulyaw. So, nagiging mabuting impluensya tayo sa iba kapag tayo ay nagbibigay ng mabuting halimbawa. Amen? Kapag tayo tapat. At ang ikalawang punto natin ay, ang katapatan ay nagpapakita ng liwanag ni Kristo. Si Kristo kagad yan, born again yan. Kristiyano yan. No? Lalo na pero pagka minsan, bagong born again ka lang, ang hirap talaga tanggalin yung mga vices ng lumang gawa sa buhay. So, minsan pag 1 year, pwede nang makita sa ating buhay ang liwanag ni Kristo. Pag tayo nakita niyang tapat mismo, meron tayong katapatan. Kaya importante ito, pananampalataya at katapatan. So, makakapagbigay tayo ng influensya sa iba.
magiging mabuting halimbawa at nakikita sa buhay natin ang liwanag ni Kristo. So sabi nga sa Matthew 5:16, lumiwanag. Yun ang ano nun, hamon sa atin. Lumiwanag ng gayon ang iyong ilaw sa harap ng mga tao. So kapag ang ating pamumuhay ay may katapatan at integridad, nakikita ng mga tao ang pag-ibig at kabanalan ni Kristo sa atin. Ang ating mabubuting gawa ay nagiging daan upang ang iba ay lumapit sa Diyos. So, mamuhay ng may pag-ibig, katapatan, araw-araw. Amen? Loob at labas ng tahanan, simbahan, school, office, mamuhay tayo ng may katapatan, araw-araw. Gawin ang tama. Kapag mali, huwag nang gawin. Kahit walang nakakakita, sikaping may pakita si Kristo sa inyong mga salita at kilos. Amen? Meron din kayang kilos na parang nagsisinungaling ka. Meron kang salita na hindi rin maganda. Nagiging mabuting impluensya tayo sa iba kung meron tayong mabuting halimbawa. Kung tapat ka, mabuting halimbawa ka sa komunidad, sa church. Nagpapakita ka ng liwanag ni Kristo. At ang katapatan ay nagpapalakas ng tiwala at pagkakaisa. Amen. Tutulungan pa tayo, makikitulong pa rin sila. Pwedeng kung mga tapat tayo ay makakapag-influensya tayo. So, Kawikaan 11:3, ang katapatan ng mga matuwid ang pumapatnubay sa kanila. Maliwanag tayo, di siyempre gagabayan din sila. So, ang taong may katapatan ay pinagkakatiwalaan ng iba. Amen ba ron? Pinagkakatiwalaan tayo. Paghiram lang ng pera, matapat tayo magbayad. Amen? Pahiramin yan. Pero pagka hindi ka marunong magbayad, hindi ka na pahiram. Ganun lang yun. Simpleng Ang kanyang integridad ay nagtatatag ng matibay na relasyon sa pamilya, simbahan at komunidad. So maging tapat sa inyong mga pangako na hindi mapapako. Amen. At pananagutan. Kung may pananagutan ka magbayad ka. Kung nangako ka magbabayad sa Lunes, bayaran mo ng Linggo pa lang, advance. Huwag mong babayaran siya ng Biyernes, ilang araw ng lumipas. So, ang inyong impluensya upang hikayatin ang iba na mamuhay para sa Diyos. Kaya nga kailangan katapatan sa lahat ng pakikitungo. Amen. Gamitin ang inyong impluensya upang makahikayat. Hindi sasabihin, ay nako, wala naman nakikita ang pagbabago sa buhay. Yan. So, ang katapatan ay nagiging mabuting impluensya sa iba. May isang ama, yung mag-ama ito, araw-araw ay nagsasabi sa kanyang anak, si Tay. Laging nagsasabi ng totoo. Sabi niya, laging magsabi ng totoo at maging tapat. Yun ang sabi ng ama. Ngunit, higit sa kanyang mga salita, nakita ito ng kanyang anak sa kanyang pamumuhay. Action is better than words. Saka pinamumuhay niya talaga. Isang araw na malengke ang ama, napansin niyang kulang ng 500 ang kanyang binayad sa tindera.
maaari sana siyang umalis dahil hindi ito napansin ng tindera. Ngunit, agad siyang bumalik at ibinigay ang kulang sa bayan. Ganda rin yun, no? Pag nakalimutan mo sa pagbabayad sa jeep, pwede naman pagbaba mo dun sa driver. Ay, ito po, hindi ko mayabot sa inyo. Pero ngayon, ang jeep, hindi ba may gano'n? Nagano ng konduktor, ticket. Mas matindi pa. So, tahimik na pinagmamasdan siya ng kanyang anak. Pag-uwi, tinanong ng bata, "Tatay, bakit ka pa bumalik?" Diba, nakita niya na bumalik. Hindi naman napansin ng tindero, ngunit ay ngumiti ang ama at sumagot, "Anak, maaaring hindi yun nakita ng tindera, pero nakita yun ng Diyos." So, yun ang magandang katuwiran. Sa tindera, makakalusot ka, pero sa mata at paningin ng Panginoon, ito ay dugas. Pero sa Panginoon, okay naman. So, may mahalaga sa atin ang maging tapat kaysa magkaroon ng dagdag na pera. Amen, sabi niya. Lumipas ang mga taon, lumaki ang anak na may parehong pagpapahalaga sa katapatan dahil halimbawa ng kanyang anak. Na-influensyahan niya rin ang kanyang anak. Naging tapat din siya sa kanyang pag-aaral, trabaho, paglilingkod sa Diyos. Kaya minsan, di ba, manginginom si tatay. Yung anak, lagi mong pinabibili ng alak, sigarilyo, tapos pinasusugan mo pa. O gano'n na yun, na-influensyahan nyo. So, mas malakas ang impluensya ng ating ginagawa kaysa sa ating sinasabi. Ang isang buhay na may katapatan ay nagiging inspirasyon sa pamilya, sa simbahan, sa trabaho at sa komunidad. Kay kapitan, kay yung rito, leader. Kapag nakita ng iba ang ating integridad, naikayat silang mamuhay rin ng may katapatan. Diba? Yun ang kahalagahan ng topic natin ngayon, katapatan. Sa lahat ng ating ginagawa. Tulad ng sinabi ni Jesus sa Matthew 5:16, "Lumiwanag ng gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong amang nasa langit." Amen. Huwag lang pakitang tao, kundi pakitang Diyos tayo. So dapat isipin natin kung may gagaya sa ating pamumuhay ngayon, mas mapapalapit ba siya sa Diyos? Amen ba? Naway ang ating katapatan ay maging ilaw na magtuturo sa iba tungo kay Kristo at magdudulot ng mabuting impluensya saan man tayo naroon. May example nga kami dyan sa Villa Pan, yung squatter dun sa Global Lago. May mga bata doon, nagkaroon ng feeding doon. Noong pumunta kami sa mission sa Mindoro, sabi niya, "Di po ba ikaw si Boy?" May feeding doon sa Mindoro. Yun, ganun lang yun. Kahit saan tayo mapunta, kung ang daladala natin ay lalo na sa gawain ng Panginoon, isang testimony natin ay kahit saan. Kung maluwalhati ang Panginoon, talagang merong influensya. So,
Ang katapatan ay nagiging mabuting impluensya sa iba dahil ang isang buhay na tapat ay nagiging buhay na patotoo, testimony ng biyaya ng Diyos. Amen? Tuloy-tuloy lang tayo. Sa ating katapatan, ang mga tao ay nakakakita ng liwanag ni Kristo, natututong magtiwala at naikayat na lumakad din sa kanyang mga daan. Paglabas ng pinita dyan, kaliwa, kanan, diba? Pag galing ka naman doon sa looban, paglabas mo dyan, makikita yung talagang pamumuhay natin. Araw-araw naman sila, hindi naman sila maalis dyan. Nakatuon ang mga mata sa atin. Ang ating pamumuhay ay maaaring maging daan upang ang iba ay makilala at luwalhatiin ang Diyos. Amen. So yung pinakita ko mga sa mga bata kanina, halos lahat yung wala na. Yung mga nagsasayaw, yung mga nagdadance dito. Si ganun yan Alam pa rin nila. Pinakita ko lang sa kanila na matagal na ang gawain dito sa pero hindi ko alam kung mga tapat tayo. No? Sabi niya, maging impluensya tayo, maging ilaw tayo sa ating komunidad, sa ating simbahan. So, dapat ay maging ilaw saan ka man dalhin ng Diyos. No? Sa paaralan, sa tirahan, sa komunidad, sa opisina. Sa bawat salita, kilos at desisyon, piliin ang katapatan. Kapag ang inyong buhay ay naging tapat sa Diyos, ikaw ay magiging mabuting impluensya na magdadala ng pag-asa at magtuturo sa iba na lumakad din kay Kristo. Okay. Amen. Una, kung natatandaan natin, katapatan. Pangatlong paksa ng katapatan ay nagbibigay ng kaluwalhatian ng Diyos. No? Yung ikalawa, meron naman siya. So, ang katapatan ay nagbibigay ng kaluwalhatian ng Diyos. Ibig sabihin, masaya siya. Malugod tayong pinagmamasdan yan araw-gabi. Hindi tayo makakatago sa Panginoon. Kaya nga, ang Kristiyano ay mayroong pagsusulit, no? Baka pagdating mo dun sa judgment seat of Christ, magsisinungaling ka pa sa Kanya. O, doon ka na nga. Sinungaling kang tao. So, Colossians 3 verse 23, anuman ang iyong ginagawa, gawin ninyo ito ng buong puso, na gaya ng Panginoon at hindi sa tao. Amen. Para sa Lord yan. Yung kabutihan ginagawa natin para kay Lord. Sabi nga niya, to God be the glory. Ang kaluwalhatian ay sa Diyos. So, sa ikatlong paksa natin, sa bawat gawaing ginagawa natin ng may katapatan ay isang pagsamba sa Diyos at nagiging dahilan upang siya ay maparangalan. Amen ba? Hindi lang yung nagbibigay ka ng marami bukod sa 10%. Ang dapat ay yung ating buhay. Ang katapatan ay nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Colossians 3:23 verse 24 hanggang 24, anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ito ng buong puso na gaya ng Panginoon at hindi sa tao, ng gaya ng sa Panginoon at hindi sa tao.
Yamang nalalaman ninyo sa Panginoon kayo, tatanggap ng gantimpala bilang mana, sapagkat ang Panginoong Jesucristo ang inyong pinaglilingkuran. Marami tayong inheritance sa Panginoong Jesucristo. Ang pinakamataas na layunin ng ating buhay ay ang luwalhatiin ang Diyos. Wala na, pinakamataas na yon. Para sa Panginoon ang ating ginagawa, hindi para sa sarili. Kapag tayo ay namumuhay ng may katapatan, ipinakikita natin ang kanyang kabanalan, pag-ibig at katapatan sa ating buhay. Share ka. So ang bawat gawain na ginagawa natin ng may integridad ay nagiging isang pagsamba at nagbibigay ng karagdagan sa Panginoon. Points para sa Panginoon. Nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos ang katapatan ng isang pagsamba sa Diyos. Amen? Kaya gumawa lang tayo ng katapatan sa buhay. Yun ay isang pagsamba sa Diyos. Colossians 3:23, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ito ng buong puso na gaya na sa Panginoon at hindi sa tao. Kaya para sa Lord, ang paggawa ng mabuti ay para sa Lord, para sa kanyang kaluwalhatian. Ang ating katapatan sa trabaho, amen, baka bigyan ka ng pagtapat ka sa boss mo, bibigyan ka niya ng promotion. Uudyo ko ng banal na spirit yung boss mo. Ito, i-promote mo yan, masipag yan at tapat yan. Kahit makakuha ng 1 million yan na iwan dyan, isusuli yan. So paglilingkod, no, amen, yung natin dyan, pamilya at pang-araw-araw na gawain ay hindi lamang para sa tao. Ginagawa natin ito, ang lahat bilang paglilingkod natin sa Diyos. Amen. Kapag tapat tayo sa ating mga tungkulin, pinararangalan natin ang Panginoon. Pero kung hindi maayos yung gawa natin dito, ay hindi pinararangalan ng Panginoon. Baka sinisiraan pa natin ang Diyos, no? Yan ba ang sabing born again o yan ba ang mananampalataya ni Kristo? So, gawin ang bawat gawain ng may buong puso, maging tapat kahit walang nakakakita. Alalahanin ang Diyos ang ating tunay na pinaglilingkuran. So, nasa ikatlong bahagi pa rin tayo. Ang katapatan ay nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Una, ito ay isang pagsamba sa Diyos. No? Gumagawa tayo ng mabuti para sa pagsamba ng Panginoon at nagpapakita ng karakter ni Kristo. Tandaan natin yun. Parang tayo ay ang tawag ng shadow. So, Matthew 5:16, lumiwanag, no? Ang inyong ilaw sa harap ng mga tao, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong Amang nasa langit. So, kapag ang ating buhay ay puno ng katapatan, nakikita ng mga tao ang pagbabago na ginawa ni Kristo sa atin. Hindi tayo napupuri, kundi ang Diyos na pumikilos
sa ating buhay. Amen. So, dapat ay Christ-likeness tayo makita. Mamuhay ng may integridad sa lahat ng oras, ipakita ang pag-ibig, katapatan ni Kristo sa pakikitungo sa iba. Gawing layunin ang magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos sa bawat So, ang ikatlo, ang Diyos ay nagpapala sa mga tapat sa Kanya. Amen ba? Nagpapala. Pero pag hindi tayo tapat, meron ding pagpapalo. Matthew 25:21, mabuti, mabuti, ang sasabihin ng Panginoon. Ikaw na mabuti at tapat sa naalipin, naging tapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay. Amen. Promotion yun. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. So, nalulugod ang Diyos sa mga taong nananatiling tapat na sa maliit man o malaking responsibilidad. Amen. Ang katapatan ay may gantimpala hindi lamang sa buhay na ito, kundi maging sa walang hanggan. Sa eternity. So, wag maliitin ang maliit na tungkulin natin. Amen ba? Manatiling tapat kahit walang agarang pagkilala. Magtiwala na ang Diyos ang nagbibigay ng tunay na gantimpala. Gagawin ko to. Ang Diyos naman ang magbibigay sa akin. So, ang katapatan ay nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. May isang kabataang Kristiyano na nagtatrabaho sa isang opisina. Isang araw, nagkamali ang kanyang supervisor at inilagay ang kanyang pangalan sa listahan ng mga tatanggap ng malaking bonus na hindi naman talaga para sa kanya. Napansin niya ang mga pagkakamali, no? Maaari sana niyang tahimik na tanggapin ang bonus na yon dahil walang ibang nakakaalam. Ngunit, lumapit siya sa kanyang supervisor at sinabi, Sir, mukhang may pagkakamali po. Hindi po ako kabilang sa dapat tumanggap. Honest siya, no? Dito, nagsulat ang supervisor at sinabi, bihira akong makakita ng taong nagsasauli ng perang hindi naman nahuhuli kong kukunin. Amen. Bakit mo ginawa yun? Ngumiti ang kabataan at sumagot. Wala yata sinagot. Sumulat. Maganda yun, ano? Promotion nyo, bonus, pera. Pero matapat siya nagsabi sa supervisor niya. Dahil ako po ay tagasunod ni Kristo. Wow, patotoo yun ha. Mas mahalaga sa akin ang maging tapat sa Diyos kaysa magkaroon ng perang hindi ko pinaghirapan. Ang lahat ng ginagawa ko ay para sa kanyang kaluwalhatian. Tama nga naman. Magandang influensya talaga. Yung mga ilustrasyon na ganito, isang magandang araw. So ang kanyang katapatan ay humanga sa buong opisina. Hindi lamang siya ang pinuri ng mga tao, kundi ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran ang siyang naitaas at naparangalan. Hindi yung sarili niya. So kapag tayo ay namumuhay ng may katapatan, ang ating buhay ay nagiging salamin ng karakter ni Kristo. Hindi natin hinahanap ang papuri ng tao, ang layunin natin ay ang luwalhatiin ng Diyos
sa lahat ng ating ginagawa. Magandang layunin yun, amen? Maluwalhati natin ang Diyos sa lahat ng ating ginagawa. Kahit magkitala ka lang, kahit umawit ka lang, amen? Kahit sintonado yan, basta iniisip natin, minsan nga yung pag-drums, di ba? Minsan sumusobre yung rolling. Para sa Panginoon yun. Amen? Di ganun lang, maliliit na bagay na ginagawa sa gawain natin sa simbahan niya. Pero, ngunit, subalit, para sa Panginoon. Yun ang layunin natin. So, tulad ng sinasabi sa Colossus 3:23, anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ito ng buong puso. Yung walang atubili, no? Nagaya ng sa Panginoon at hindi sa tao. Para sa Lord yan. At sa Mateo 5:16, lumiwanag ng gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Menos 10 para alas 10. Hamon. Tanungin natin ang ating sarili, ang aking mga salita, amen? Ang aking salita ba o kilos at mga desisyon ba ay nagtuturo sa mga tao na purihin ako o nagtuturo sa kanila na luwalhatiin ang Diyos? Naway ang bawat bahagi ng ating buhay ay maging patotoo ng katapatan ni Kristo upang ang sa lahat ng ating ginagawa ang Diyos lamang ang mapaparangalan at maluluwalhati. So, buod ng paksa, 1, 2, 3, before ba? Ulan. Ang katapatan ay nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos sapagkat ipinapakita nito ang kanyang karakter sa ating buhay. Kapag tayo ay tapat sa ating mga salita, gawain at paglilingkod, ang mga tao ay nakakakita ng kabutihan ng Diyos at siya ang napupuri. Ang Diyos, ang isang buhay na may katapatan ay isang buhay na sumasamba at nagbibigay ng karangalan sa Panginoon. Sa bawat araw, itanong natin sa ating sarili, ang aking mga salita ba o kilos, ang mga desisyon ba ay nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Amen lang. Ang hamon sa atin. Bago tayo gumawa. Ang kilos mo ba, salita ko ba ay para sa Panginoon. Naway mamuhay tayo ng may katapatan sa lahat ng aspeto ng ating buhay upang ang pangalan ng Panginoon ay maitaas, hindi masira, no? At ang iba ay maakay na sumampalataya kay Yesu Kristo. So, ang mga mensahe natin, ang katapatan ay hindi lamang isang mabuting ugali. Ito ay bunga ng isang pusong nagmamahal at sumusunod sa Diyos. Kapag tayo ay namumuhay ng may katapatan, tayo ay nagiging buhay na patotoo. Ng kanyang biyaya at kabutihan. Ay makita ng mga tao si Kristo sa ating mga salita, kilos at pamumuhay upang ang lahat ay magbigay ng papuri at kaluwalhatian sa ating Ama na nasa langit. No? Tandaan natin itong verse nito, Matthew 5:16. Ano sabi? Liwanag ng ngayon. Ngayon, ang ilaw, no, sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. Hindi mabubuti ha, yung iba kasi mabubuti. No?
So, luwalhatiin ang ating amang nasa langit. Yun lang naman ang purpose natin. Lahat ng gawain natin para sa Panginoon. So, mga minamahal na kapatid, sa pagtatapos ng ating paksa, naway manatili sa ating puso ang katotohanan ating natutunan. Meron ba? Marami ang paksa at punto patungkol sa katapatan. Amen. Ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang naririnig, kundi sinasabuhay araw-araw. Ang katapatan sa Diyos ay makikita sa ating mga salita, gawa at mga desisyong ginagawa kahit walang nakakakita. Patuloy tayong lumakad na may pananampalataya at katapatan sapagkat ang Diyos ay laging tapat sa kanyang mga pangako. Meron tayong reward. Huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat sa tamang panahon ay aanihin natin ang pagpapala kung hindi tayo susuko. Sa pag-uwi natin ngayon, dalhin natin ang mensaheng ito sa ating pamilya, sa ating trabaho, sa ating paaralan, at sa ating komunidad. Maging mga ilaw tayo na nagbibigay ng mabuting halimbawa at nagdadala ng kaluwalhatian sa ating Panginoong Jesucristo. Purihin ang Diyos magpakailanman. Amen. Amen ba? So, sa pangbukas natin, tayo ay mananalangin. Amen ba? Tayo ay umupo at manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming nasa langit, maraming salamat sa iyong salita na aming narinig sa araw na ito. Salamat sa iyong pag-ibig, biyaya at katapatan na hindi nagbabago kailanman. Dalangin namin na tulungan mo kaming lumakad sa pananampalataya at mamuhay ng may katapatan sa iyo. Bigyan mo kami ng lakas na sundin ang iyong kalooban, karunungan sa bawat desisyon at tapang na manatiling tapat kahit sa gitna ng mga pagsubok. Pagpalain mo ang bawat pamilya, kabataan, mga bata at mga matatanda. Ingatan mo kami sa aming pag-uwi at samahan mo kami sa buong linggong darating. Naway maging liwanag kami sa aming tahanan, sa aming trabaho, sa aming paaralan at sa aming komunidad upang ang iyong pangalan ay maitaas at maluwalhati. Ang lahat ng papuri, pasasalamat, karangalan ay sa iyo lamang sa makapangyarihang pangalan ni Jesucristo, aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. So at ngayon, tanggapin ninyo ang pagpapala ng Panginoon. Pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan, liwanagan nawa niya kayo ng kanyang mukha at pagkalooban ng kanyang biyaya. Pagkaloob niya sa inyo ang kanyang kapayapaan, patatagin ang iyong pananampalataya at tugunan kayong mamuhay ng may katapatan araw-araw. Umayo kayo ng may kagalakan, kapayapaan at kapangyarihan ng Espiritu Santo upang maging saksi ni Kristo saan man kayo naroon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. So, paalala sa susunod na serye ng paksa, buwan ng Agosto. Amen? Tema ng buwan ng Agosto, lumago sa biyaya at pagkilala kay Kristo. Amen. Grow, lumago. Hindi matuyo, lumago. Mga minamahal na kapatid, sa pagtatapos ng ating serye ngayong buwan
ng Hulyo na may temang lumakad sa pananampalataya at katapatan. Dalhin natin ang mga aral na ating natanggap. Meron ba? At isabuhay ang mga ito araw-araw. Yun na lang, yung title na lang, pananampalataya, dalhin natin, at katapatan. Wala rin yung mga iba-ibang puntos-puntos. Okay? Ang ating paglalakad kasama ang Panginoon ay hindi nagtatapos sa isang buwan lamang, no, kundi nagpapatuloy habang tayo ay lumalago sa kanyang biyaya. Sa pagpasok ng buwan ng Agosto, inaanyaya namin ang bawat isa na samahan kami muli sa panibagong serye ng pag-aaral. Ibig sabihin, huwag kayo mag-absent ngayon. O kaya magdala pa kayo ng inyong anak, kapatid, kaibigan, amen, na na-influensyahan ng inyong buhay. So, magkakaroon tayo ng mga bagong paksa na magpapalalim sa ating mga pagkilala sa Panginoon. Magpapalakas ng ating pananampalataya at maghahanda sa atin upang mamuhay ayon sa kanyang layunin. Kaya, markahan ng ating mga pagtitipon. Amen? Word yan. Anyayaan ang inyong pamilya, mga kaibigan at mga kapitbahay. At sama-sama nating maranasan ang patuloy na pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Magkita-kita tayong muli sa buwan ng Agosto. Amen. Handang tumanggap ng panibagong kapahayagan mula sa salita ng Diyos. Pagpalain kayo ng lahat ng ating Panginoon. So narito ang isang mungkahing kumpletong serye para sa buwan ng Agosto na maayos na kasunod ng tema, lumakad sa pananampalataya at katapatan. Sa buwan ng Agosto, lumago sa biyaya at pagkakilala kay Kristo. Amen? Ang pangunahing talata, bagkus ay magsiligo kayo sa biyaya at pagkilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Yesu Kristo. Pangalawang Pedro 3:18. Amen? Ano ba yung Tagalog nun? Pangalawang Pedro 3:18. Unang linggo yan. Ang paksa, lumago sa salita ng Diyos. Amen? Josue 1:8. Lumantipan yan. Ang mga katotohanan ng salita ng Diyos, ang ating gabay sa buhay, ang salita ng Diyos ay nagpapalakas ng pananampalataya. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng karunungan sa araw-araw. Word of God by reading at Word of God by listening. Amen? Dapat tuloy-tuloy yan. Tapos by mouth. Ayon sa salita ng Diyos ang ating mga salita. Amen? Sandun lang. Tama-tama. Alas 4. Alas 3 o'clock. Buhay po ba yan? Magana po ba yan? Hours.